Network Entertainment. It's not about earning money. It's about maging successful yung race event. Yung development. Kasi I'm sure, since this is the grassroots program, itong mga bata na to, ito na yung future eh. Sila na yung mga next champion eh. Yeah. And we're not creating 1, 2, 3, 4 riders. We want to have 30, 50, 100 riders representing our country. All right. Welcome to Tunay na Rider, the podcast where we don't just talk about the machine. It's about the heart, the crew, the trip, and paminsan-minsan may brip. Yan. I'm Iba. Join me with King Senko. Whether you're a weekend warrior, a pogi track boy, like ito, si Alvin, a daily commuter, or a hardcore ADV enduro rider. Yan. Welcome to the ride. Welcome. Tunay na rider po. Iba, napaka-special nitong guest natin ngayon. Someone who's introduced the Philippines in the world stage and a brand na ginamit ng mga big names sa MotoGP. Why don't you introduce? On this episode, we're talking about from Ovale to MotoGP. Can the PH ride to the world stage? And we've got with us the big boss from Ovale, a good friend of mine, Alvin Lazal, si Consi. Yan. Consentidor. Consumption. And then we've got a mini champion, a mini global champion, diba? PH represent. Yeah, we've got Kenzo Abadilla. Welcome to the show, guys. Hello. Good evening. Yan. Okay. Iba, pakilala sila? Yeah, go. Ayan, Alvin, Kenzo. Paalam pa ang bait, no? Tabi-tabi po. Unahin mo na, Alvin. Pakilala ka naman. What do you do? At ano nga itong brand na nire-represent mo? Yes, I'm Alvin Nazal of Ovale Philippines. We are the distributor of this brand. And we also organize races here in the Philippines for the FIM Mini GP World Series, which is part of the Road to MotoGP program. And also, this year, we created a Mini Moto Talent Cup. So it's it's a grassroots program for 2 years old up to 16 years old. Grabe yun, 2 years old. Okay. Hihimayin natin yan. But first, how about you, bro? You introduce yourself and anong nirepresent mo nga ulit dun sa Europa? Hello po, ako po si Kenzo Miguel Abadilla, 15-year-old rider. Tapos, last year I represented FIM Mini GP Philippine Series sa world stage. Yun. Galing. World stage lang naman. Oo. Sa Europe lang yan eh. Parang nagmarilaki lang tayo, di ba? Europe lang yan yung kung saan galing yung like most of the MotoGP riders. All right. Alvin, can you introduce Ovale's presence in the Philippines and explain how it fits and how we kind of connect into the global MotoGP scene? Or mini bikes. Yeah. We started 2020 as a distributor, no? Yeah. So, if I remember, pandemic noon, dumating yung motor. So, hindi natin na-launch agad. Oo. Diba? But good thing, nung pinayagan na nila yung mga outdoor activities, lumabas kami, gamit namin, Ovale kagad. Okay. So, nag-race track na kagad kami. Na. So, dalas kami sa Pampanga, sa Clark, and sa Carmona. Doon kami nag-start. Isa sa mga unang gumamit ng Ovale noon, si Fonzie Dakigan. Uy, okay. Yan. So, in time na yon nung pinagamit ko sa kanya,
Grabe, ang tulin na kagad ng bata. Anong displacement ng Ovale na ginamit ni At Dakigan? that time, 160. Yeah, 160. At wala pang FIM Mini GP World Series ng time na yan. Wow. Kasi okay. nag-start ang series nila 2021 eh. So, Okay, so so yun. what are the key reasons riders should start on an Ovale? Well, actually, for me, lahat ng rason, gawin mo ng dahilan to para matuto ka. Okay. So ano yung mga lahat na rason na yan? Lahat na. It's safe. Yes, It's in a number controlled one, environment. for It is, me, ito ang isa mga pinaka-safe na bike na gagamitin mo. For example, iba, well, I mean, if you started it at what age? 9 ba? 10? 10 years At 10 years old, Yeah. and parents allow kids to use it. Yeah. It's got to be safe. Oh. For example, you as a rider, Mm. Boss King, no? Matagal na tayo nag-ride. Mm. Ang tanong, late na, bakit ako sasakay sa Ovale? Di ba? So, if I want to improve my skills, if I use my bike Yeah. at sumemplang, gastos. Di ba? Malaking gastos. Malaking gastos. Most likely. Pero sa Ovale, pagka sumemplang, Si King nangihiram lang yan. Okay. Totoo, mali. Totoo naman. Pero nire-review kasi namin. kaya pala dami na nagamit na bike. Oh. Yan ang pro rider. Experience na experience. Experience. Lahat na ng klase ng Oo. motor nasakyan. Nasemplang na niya. Kay Diba? Ovale gusto ko masubukan. Yeah, definitely. Ang maganda kasi sa Ovale, once na, let's say, sumemplang ka, di ba? Mm. May mga crash parts yan. Yung mga crash parts na yan, hindi na namin sinisingil pag tumama. Yun, pag nagasgas. Oh. That's part. It's part of Diba? it. Okay. Whereas pag yung bike magagamitin mo at magta-train ka, Nako. di ba? Yung foot pegs lang, yung rear sets. Pag kumayod. Pag palit ka, buong set. Sa Ovale, kung ano lang yung part na nasira, yun lang ang papalitan mo. It's Okay, like modular siya. Mm. So number 2, mababa sa ground. Pag bike mo gamit mo, big bike, 'di ba, mas nakaka-nervous kasi oy, lapit na, Mabigat. something like that, 'di ba? So medyo hindi Na may ka confident, psychological no? when you're riding, diba? When you started, gusto mo abot mo yung Gusto mo, ground eh. Yes. Flat foot. And then as you build experience, doon medyo okay ka na Relax sa ka na, adventure diba? bike. Yeah. Oh. So ito kasi since again mababa siya sa ground at syempre tinuturuan ka na, you know the body position, where to look, when to Oo. brake, when to gas, when to turn, how to turn. Pag natutunan mo na lahat yan sa small bike, madali na sa big bike. Oh, yung foundation kumbaga, Yes. nalilay properly. Kasi una-una mas mabagal siya. 'Di ba? So mas madali kang matututo. Mm. 'Di ba? It's easier to learn, easier to use, no? And it's easier to drop. Easier to drop. Oo. Also, but, hindi masakit sa bulsa at hindi masakit sa katawan. at hindi masakit sa katawan. Diba? Okay. Alright. Alvin, ito naman, pwede mo rin sagutin to, Kenzo, no? Ovale mini bikes replicate the MotoGP handling on a small scale, right? Anong skills yung mga matututunan at madedevelop sa paggamit nito? Na siyempre, dala-dala ng mga pro rider dun sa bigger stage. Yung handling po ng motor, halos similar po sa MotoGP bike. Mm. Sa mga Moto3 bike and Moto2. Kaya ginagamit din po nila dun para sa pang-practice po nila. And yung chassis po ng mini GP is halos similar din po sa mga bikes na yun, prototype. Kumbaga miniature lang talaga, lumiit lang Opo. siya. Okay. Ano ba 'yon? Parang kahit malaking tao, limbawa si Iba at ikaw, malaki yung size difference nyo. Pasok like What are you saying? Malaki yung size difference. Tingnan mo siya. yung belt size now. Yung belt size. Hindi ako yun Kahit anong size naman po, pasok sa Ovale. Kaya ni Iba sakyan yun. Sigurado. Ayun. Next, the Optra or Ovale Philippines Training Academy sounds like a game changer, no? Masya-share mo ba, Alvin, kung paano nito nasusuportahan yung mga young talents natin?
Yeah, kulang kasi tayo sa racers ngayon. No? So, with this program, we are focusing on ages 2 years old up to 16 years old. So, Babata pa Hindi na nito. tayo pwede. regardless kung nasubukan mo na magmotor or hindi ka pa marunong, especially 2 years old, di ba? Oo. So, it's a balance bike. So, magsisimula kami sa push bike. Wala mo ng makina. Wala muna. It's all about balance. Mm. And then, pocket bike. So, doon, matututok ka na lahat. Body position, as young as 5 years old. Control ng throttle, Yes. preno. Side tuhod. Okay. Yun. So, Yung problema, saan ka bibili ng gear? Paano ka bumili ng helmet na pang 5-year-old? Tsaka yung gear, yung race suit, meron yeah. ba? Meron, may mga nagbebenta na din dito sa Philippines. Talaga? Yeah. And, Amazing. Kung wala, meron din tayo available. Uy, okay. Yeah. Yung official na gamit ni Kenzo sa Spain, sa FIM Mini GP World Series, yun yung meron tayo for kids. Pero yung masakit yung investment ng parents, di ba? Parang kung sapatos lang, bibili sila ng 2 sizes bigger. Kasi ang bilis lumaki yung paa ng bata, di ba? Oo. Lalo na race suit. Isa sa mga pwede nila kasing gawin, for example, na paglakihan na, since may mga batang sumasali. May pwede next nila gen. next Yun. generation. Pwede nila ibenta yun. kasi Okay, hindi na okay, magagamit. okay. So it doesn't have to be brand new. Oh, kasi, Doesn't have to be brand new. Basta buo pa yung suit, di ba? Yun. Tsaka it's for training naman. So, pero pagdating sa Actual na karera. high-level racing, pwede na. Kailangan talagang maayos. Best lahat. of the Yes. best. Syempre. Safety Training first. okay lang. Training okay lang. Kasi mabagal lang yan. It's all about drills. Skills training yan eh. Parang dinidevelop pa lang yung muscle memory kasi sa training. Yes, motor skills ang ini-improve natin dyan eh. Yeah. So yung tropa natin, Hi, hello. si Johan Zarco, Teka, bigyan mo naman upuan. Hindi ko pa tayo. Okay lang. hindi training kasama sa strength training okay. niya. Nakatayo. Kaya pa nakatayo na. Sama pa rin tingin sa'yo. He trained on mini bikes before going to the MotoGP. It's been known. Marami kang makikita sa internet na picture niya. Naka-ovale siya. How does his early journey connect with like what Ovale offers? Yung mga opportunities. Yung pinag-usapan natin, di ba? Like Ovale has created this whole ecosystem of creating professional riders. Klaro ko lang. It was Dorna. Dorna is the organizer of FIM Mini GP World Series. Ovale Okay. is the official platform for the FIM Mini GP World Series. And it's the global standard of Mini GP. Kaya pala ito Dorna yung yung gamit nila. naka-backpack. Dora yun nga. Okay. Yung Dorna yung sila nag-organize Okay, sa MotoGP okay. and SBK, di ba? So, ngayon, all other countries, lahat ng distributor ng Ovale sa iba't ibang bansa are required to organize a local series. Kaya namin din to ginawa. And it's good kasi we already have the opportunity to join and compete with the big boys, the big countries like Spain, Japan, Italy, 'di ba? Sila lagi champion US, 'di ba? So last year nagkaroon tayo. Ito parang ready or not, you gotta compete. Yes. Maganda yon. 'Di ba? You know, you're forced to. Pero aside And that will level you guys up. Yes. Oo. meron kang meron ka ng baseline eh. Yep. 'Di ba? may programa. May programa, may baseline ka. Let's say, yung pag nakakarera natin yung mga Espanyol at yung mga Italiano, at ang time difference natin is not even a second, it's good. It says a lot. Magandang, yun ang ibig sabihin nun, maganda na yung training na Yep, ginagawa natin Yeah, dito. Diba? So, paano mangyayari yun? We have to start young. Really, really young. Kaya pala 2 taon pa lang. Kung pwede nga, paglabas pa lang dyan, diretso racetrack na, di ba? Paupuin agad. Kidding side. Well, speaking about that, no, what's the roadmap for Filipino riders to join international series like FIM, Mini GP? Yes. We created the Mini Moto Talent Cup. So yan yung 2 to 16 years old. Doon ba nagsimula siya, no? No, si Kenzo wala pa yung Mini Moto Talent Cup kasi this year namin 'to ginawa eh. Yung kay Kenzo dirt bike Race eh. na talaga. Dirt bike.
right? No? It's a dirt bike. So dati talaga yun lang ang available platform for the kids. Tapos magja-jump ka na sa ano tawag dito? Road races? Hindi, yung underbone, scooters, di ba? Underbone. So walang in between. So doon pumasok si Ovale. Okay. Oo nga. So he created a platform na yung from 8 years old up to 16 years old. So ngayon, since we have the grassroots program and Dorna has the FIM Mini GP World Series, nagkaroon ng direction yung career ng mga bata ngayon. Dati kasi pagalingan and then by discovery or palakasan siguro, may Network, kakilala, something like contact. that, diba? And then paramihan din ng budget, diba? So since may programa na, mas mura yung gastos ng parents or ng rider to join the World Series. And much faster. Diba? So, si Ovale, ang first step sa Road to MotoGP. And then, Asia Talent Cup and all other junior races. And then, Moto3, Moto2, MotoGP. So, Wow. very structured na. Yung, Ginawa na nila parang eskwela. yeah, exactly. Diba? Yung grade 1, Yeah. grade Graduate 2, ka. then after grade school, Exactly. Elementary, Exactly. middle school, high school, college, Perfect. masters. Perfect. Kaya Okay. yung Minimoto Talent Cup, parang, Foundation. yes, yan yung foundation. Yeah. Yan yung elementary. Nursery muna, di ba? Parang preschool, elementary, high school, college. Pagka-graduate mo, diyan ka na sa Moto3, Moto2, Moto3, di ba? So, depende na kung gaano ka kagaling. Yung pala yung progression. Dedication. nun. Yeah. Okay. Eto, you can chime in, no? What are the biggest hurdles o yung challenges para sa mga Filipino riders na nag-aim na makapaglaro sa level ng MotoGP at saka paano ma-overcome to mga challenges na to, Kenzo? Or yung ginawa mo sa Europe. Ibang level na Oo. yun eh. Anong mga challenges mo doon, bro? Oo. Yung mga challenges po yung sa klima, yung sa pag-practice and sa mga motor, yung pag Gear. Yung mga ganyan. yung Sa dami kasi ng okay, tutuloy ko lang kay Kenzo. Kasi we were there. Andun kami sa likod ni Kenzo. Nakikita namin yung buong nangyayari sa kanya. Kasi at that time, Visa. visa. Visa, mahirap yun. Shenzhen Visa. Yeah. Oo. Okay. Alam mo story namin sa visa? One day. What? Wow. One day. Galing sila sa Nakatago siya sa check-in. galing sila sa galing sila sa saan ba kayo galing? sa Malaysia. Sa Malaysia. From Malaysia diretso sila ng embassy to submit their requirements. Kinabukasan release. Wow. Akala ko sinakay ka sa maleta, bro. Oo. Ni-release nila. Kasi we wrote a letter. Oo. We wrote a letter and Dorna also helped us. Binigay sa amin Endorsement. Yeah. Sinabit namin yung letter na yun ang problema kasi hindi namin siya mapaschedule dahil nandun siya sa Malaysia. Di ba? So since hindi naman siya pasyal, di ba? He will Basically, represent work. the Philippines. Work yun. Di ba? Oo. So naintindihan ng consul yun. Thank you pala sa Spanish Embassy. Oo. Diba? Ang laki ng problema namin doon. Pero because of they understand kung ano yung talaga yung programa. No, and then malaking bagay talaga yung Yes. racing sa mga Yes. Spanish, Yeah. diba? Ilan champion nila eh. Kaya yun, kinabukasan, balik na kayo, kunin yun. Okay. Ano yun. So anyway, more than that, yung pinaka-challenge namin dito, yung qualifying 2. Anong meron naman sa qualifying 2? Maganda siya magkwento ano nangyari. Bro. Qualifying 2 wet race. O sige, nahiya siya eh. Hindi, kaya mo yan, Kenzo. Sige, Oo, practice. go. Think of this as practice. Dadagdagan ko na lang. Oo. Nung qualifying, start muna tayo sa qualifying 1. Sige, qualifying. Okay lang. Sige, go. Para mas may context kami. Qualifying 1, nabasa po yung racetrack. Kala po namin nung una, mahirapan po ako, lalo na kasi bago na nga po yung racetrack sa akin, tapos bago pa yung weather condition kasi walang weather na ganun sa That's Pilipinas. true. Kasi karamihan ng mga kalaban mo are European. Opo.
So Ganun nakakapunta sila doon. Oo. Sakay lang sila ng truck Advantage. and then nakasakay lang yung motor. Nandun lang sila. Advantage na yun. Advantage. Climate pa lang, advantage Oo. na eh. Sanay sa Oo. lamig. Okay, okay. So, nung qualifying 1 po, akala ko mahirapan po ako. Pero, nung nag-qualify naman, maganda po yung mga results ko. Nagulat nga din po ako sa sarili ko na kaya ko pala gawin yung mga yon. Control ko yung motor. Sayang-saya ako sa bike. Pero, grabe lang po talaga yung lamig. Sobrang lamig na yun. Yun ba yung third ka? Third sa grid? Napunta ako sa qualifying 2. Ah, okay. Okay, tama. So you have to pass qualifying 1 to get to qualifying 2. Okay, okay. Nung qualifying 1, yung sa sobrang lamig ng mga kamay ko, kulay purple na po siya. Wow. Grabe. Tapos, pagbaba ko ng motor, una kong inasikaso yung kamay ko. Hinawakan mo yung tambucho? Yun. SOP yan, pare, pag malamig. Ako, iba hawakan ko nun. Pagka... Bakit? Wala. Yung makina. Yung makina. Oh, yung makina. Mas safe, mas safe. Oh. Tapos, nung napasok na po ako sa qualifying 2, na-promote na po ako. Yun na po yung... Ilan from qualifying 1 makakapasok sa qualifying 2? 4 lang po. Out of? 16 riders. Wow! And these are like the best At lahat 16. yun European. These are the best 16. Sa buong FIM Mini Oh. GP World Series po, 44. 44 po kami. 44 riders. Wow! So, explain again how the qualifying works. So, qualifying 1, qualifying 2, and qualifying 3. Divided kasi yan sa into 2 groups. Oo. Diba? So, yung sa qualifying 3, automatic pasok ka na sa finals. Okay, so 1 is the first 2, 3. Okay. Okay, tapos yung qualifying 1, Pagka hindi ka top 4, out ka na. out ka na. So you were top 4. So, nag-top 4 siya. Qualifying 1. Okay. Pero doon sa qualifying 1 na nag-top 4 siya, nag-number 1 ka doon, diba? Number 1. What Yeah. does that mean? First place. I mean, yeah. Pero like, I mean... Ibig sabihin nun, actually, doon tayo nakilala. Kasi for me, winner is a winner. So, nagkaroon ng world news. Sino nanalo sa qualifying race 1? So, nagkaroon ng world news na Philippines. the first Filipino Filipino to ever participate and compete in this level. Nanalo. And nanalo pa. Sa First qualifying race mo. Qualifying race. First yes. qualifying race. Ang mahirap nun, First place ka pa. normally, pag bagong bansa, new country join the series, laglag. Mm. So, they were surprised na, uy, Philippines. Paano nangyari yun, Kenzo? Turo ko. Na paano nangyari yun? Seriously. I ganun- mean, this is the best of the best in your age category. And it's your first race there. These guys have practiced there before. I'm sure mga hasa yun. Oo, sanay sila sa klima. Diba? Ang dami Buhay nilang nila yun. advantage. Wet race pa. Wet race pa. 6 degrees pa. Oh, Nung qualifying... Paano nangyari yun? Nung qualifying 3 po, hindi na po ako nakatakbo nun. So, hindi. Pero sa Ginawa umpisa ko tayo po, sa ano, 1. yung ginawa ko po is, nanood po ako ng qualifying nila. Tiningnan ko po yung mga linya, tiningnan ko po yung mga breaking point nila, pinanood ko po sila. Para po, pag nung qualifying race 1 na po namin, alam ko na po yung gagawin. Tapos, nagpaturo din po ako sa mga coach, Galing, no? sa mga taga-Spain po doon. Yung mekaniko ko po, nagpatulong din po ako doon. Yung mekaniko kasi natin na kinuha doon sa Espanyol. Galing, no? Tsaka, they're not a mechanic. They're race engineers. Okay, inaral mo muna visually, nagtanong-tanong sa mga may alam. Opo. Wala naman masama magtanong di ba? Opo. Pero I would think all of the riders there did the same thing. Opo. Diba? Inanalyze nila. May advantage pa sila na taga doon sila eh. May mga data din po sila sa mga laptop and sa Oo. mga Bihira. Kumpleto tayo doon. May mga data tayo. Tapos, kino-compare namin yung data namin doon sa teammate namin. Diba? Diba? So, nakikita namin kung saan siya mahina. Nakikita din namin kung saan siya malakas. So, alam niya kung saan siya mag-improve. Sanay Anong ka turn. mag-ride. Alam ko na, sanay ka mag-ride sa baha. Sa ulan. Hindi sila sanay sa baha. Sa ulan.
at that time we were praying na same yung weather condition sa actual race na. Kasi kung same weather condition yon, I would say nasa top 8-10 tayo. Wow. Okay. Kasi yung time difference nila din halos the same lang. Diba? It's a matter of experience, syempre, number 1 yon. Number 2, yung condition niya kung titingnan mo, nangangatog na siya. Diba? Nagagano na siya, nag-chill na siya. Malamig kasi. Niyayakap na siya ng mekaniko. Diba? Binibigyan na ako ng jacket. Binibigyan siya ng jacket. Kami nga super kapal, 3-4 suot, nilalamig. What more? Sila, ang rider. Na tumatakbo pa. Basa. Diba? So, one of actually sa history ng World Series, ito yung isa pinakamahirap. Pinaka-harsh. Wow. Yes. Okay. Wow. Hi there, my name is Earl, and I'm the host of Philippine Campfire Stories. After this episode that you're listening to, baka naman gusto mong mag-check ng mga horror stories sa mga folklore and urban legends na nangyayari sa Pilipinas. Mga true horror stories shared in a manner na hindi ka naman matatakot pero ma-entertain ka. Go ahead and check out Philippine Campfire Stories, and we have over 200 episodes just waiting for you. See you there! Okay, Alvin, syempre dito sa mga gantong klaseng karera, any kind of support does count. Kasi hindi biro to di ba? Gastos, the gear, the oil. How can companies such as, let's say, Castrol, support this journey from grassroots to world stage? Yeah, Castrol is a global brand. No? So since our race event is also global, and yung brand natin is also a global brand. Yeah. No? Ovale. Yeah. So I would say it's perfect ano din yan, partnership or collaboration. Yeah. And since si Paring Johan na nakatayo, nakatitig lang sa atin, pinagmamasdan tayo, using also Ovale. Si Kenzo mas matangkad pa kay Johan. So, totoo. The fact... Uy, totoo. Mas matangkad ba siya kaysa kay Johan? Isipin mo, the fact na si Johan Zarco mismo using Ovale, what does it tell? Yep. What does it say about the brand or the best bike? of the best uses it. For the longest time, isipin mo, pro rider niya, tumatakbo ng 350 kilometers per hour, baka siya gagamit ng Ovale, no? But it's because the platform, the bike itself, is totally, or I would say, very, very close to the one that they are using. Diba? So yun yung advantage nitong Ovale na to. So for let's say for Castrol to support us, to support this race, syempre it's we will be very thankful tayo doon. Kasi hindi biro yung gastos, hindi biro yung karera, no? So, yung preparation. Hindi biro yung preparation, 'di ba? So this is a high level mini GP racing for kids, no? It's not just a race sa kanto na sige, magpakarera lang tayo, no? So, and Dorna and Ovale, sa lahat ng races sa buong mundo, naka-monitor sila sa atin. Nagre-report kami. Aside sa report, pinanonood nila yung mga karera po natin. Wow. Diba? So, minomonitor nila every race. Sinasabit namin sa kanila. And also, pati mga sponsors, medyo strict din sila. In a way, sinasabit din namin sa kanila yung kung sino yung the sponsor. Data result. Yeah, lahat. Okay. Lahat sinasabit namin. So, we have to follow the rules. Hindi naman kami to na ako lang ang gumawa nito, tapos ay magpapakarera ako kasi may Ovale ako. No. It's their program na kailangan namin i-organize. So in short, Alvin, high-level competition, high-level riders could use high-level sponsors such as
Castrol, and Castrol. any other brand na na makakatulong dito sa cause Yes. natin na to. Yes. Yun. They're very open. Oh, sige, so well, for let's see if we can collaboration. make that happen. Oo nga. Nanonood din yung Castrol kasi sa atin. Hello, Castrol. Yan. From Vale. Okay, now let's talk about competing on that global stage, no. Ano yung mga investments and ano yung mga sacrifice, 'di ba? I'm sure at 15, you've been competing since you were 9. Ang daming investments ng parents mo. And Ikaw, ikaw sakripisyo mo. personally, ang dami mong sacrifices. Nahirapan din ako sa school kasi palit-palit. School dito, tapos training doon. School, training. Minsan nag-absent na ako sa mga quiz ko para lang makapag-train pa ako. Anong Feeling ko, yung pag-absent sa mga school, hindi yan sakripisyo. pabor pa ba? Parang benefit yata yun. Yun yung panahon natin eh. Iba na ngayon. Iba panahon Iba na natin. ngayon. Wala hindi school bukol to Ay, si sorry. Kenzo. May karera ako, ma'am eh. Di ba? Kenzo, tawag dito, anong year mo na ba? Grade 10. Nung nag-Spain po ako, pagbalik ko galing Spain, susunod na araw, exams na namin. Wow. Wala akong review, wala akong kahit ano. Pumasa ba? Hindi. Okay. Yun lang. Pero nag-make up ka naman. Hindi din. Hindi So, rin. ano nangyari? Ako. Bumawi na lang sa next 2 terms. Okay. Sacrifice talaga yun. Oo. So what are the other sacrifices you've made, Kenzo? Maaga ka ba gumigising, jogging, workout? Hindi po, pero... Love life? Hindi po ako maaga gumising pero binabawi ko po sa pag-exercise ko po sa hapon. Nagbabike po ako halos daily nung wala pang ulan. Pero nung during his time, nung nasa Spain kami training, hindi siya pwede humawak ng cellphone. Malaking sacrifice yan, ha? Pangalawa, For a 15-year-old. kahit nandun na kami sa bahay, ang hawak niya yung picture ng racetrack. Tsaka yung data. Wow. Tapos, Social gigising media yan ng- detox. Gigising ng alas 4 yan. Kasama si Dashi. 4:30. Kasi 7 o'clock yung call time namin eh. Magpapapawis muna sila. Wow. Papawis namin, nagiging yellow yung pawis Yun. namin sa ano. Naging sebo. Okay. Ang So, bihira. I mean, ano yung mga investments naman? Like from on your parents' side? Sa side ng family mo? Yung mga gastos. Binilang ka ng tracksuit, ganyan, helmet. Yung tracksuit po, pinahiram lang po sa akin ni Coach. Lahat po ng mga gears, halos lahat po ng mga gears, pinahiram lang po sa akin ni Coach. Pero, nag-invest din po yung mama ko po sa mga ibang racing gears ko po, katulad ng helmet, tapos yung boots ko po. And, Naku, baka pwede natin tulungan to Oo. sa sponsor, sa partner. Hanap tayo. WWR, Shark, ha? Oo, Falco. Baka matching na kayo ni Johan. Ayan, Yan, oh. ganyan. O, tignan mo, Fury Gun, bro. Fury gun. Amazing. Castrol. Made in France. inaano din po nila yung pagka-training ko kasi yung mga track fee din po, may mga bayad. Ay, So, oo nga, oo. Yeah. Ganun po. Imagine pag magta-train ka, let's say ano na lang, twice a week. Mm. And that's 2,000 pesos. That's already 4,000 or 2,500. Yeah. Sabihin natin 2,000. Ilang oras lang din yun. Plus food. And then In yung travel. oras papunta. Yes. Diba? Wow. So, medyo Sacrifice talaga. And investment. one weekend lang yung pinag-uusapan natin. If you do that more than, diba? So, sa isang buwan, magkano kagad gastos? Yeah. Pero kulang pa yan to Kulang get yan. on that level, no? Kulang yan. Kulang It yan. has to be every day. Kung talagang gusto natin maging high level or same level as the Europeans, you have to practice every day. Yung mga kaibigan natin na nakikinig at nanonood, baka you can reach out to Kenzo and see if we can support him. Oh, mamaya papa-announce natin kay Kenzo yung mga SOCMED nilang dalawa para maka-reach out yung mga gusto mong sponsor. Okay. Ayan. Okay, again. Edit natin yun, Ivan. Okay. So, that's an incredible investment. No? It's an investment made by not just Kenzo's family, but yung mga sacrifices ni Kenzo. And syempre, as well as The program the whole itself. program itself. I mean,
Medyo malaki rin yung investment mo, Alvin, ha? Yeah. So, for us, if you support the program, you're supporting all the riders. The riders. So, Di ba? So, it's a holistic approach. bigger picture. Yeah. And, of course, siguro ang mga magbe-benefit din naman sila dyan in terms of nasa global stage tayo. Yeah. Yan. Exposure. Exposure. And then during our training, lahat ng postings natin nandun. Diba? And videos. Pare, I remember, kinikwento ni kaibigan natin, si Warren. Yeah. Diba? Sila si Under Armour. He told me that one of the best investments he ever made, one of the best partnerships he had ever created, was when Hidilyn was starting out. Walang nagpapansin sa kanya. Heidelin Diaz? Yes. Right. So, Okay. she approached Under Armour and was like, yes, we'll support them. We'll make their uniform. We'll ano. And that's why when she won her first medal, you'll see Olympics. the Philippines flag next to Under Armour. And imagine that photo and the kind of mileage that photo got. It was in the basically Philippines. immortalized. Yep. And it's because a brand believed in young talent early. Yeah. So malaking bagay yan. So yung Malaking mga bagay nakikinig natin sa atin ng mga tropa na brands, Yes. baka Opportunity you guys na wanna support Ovale Philippines, Optra, and of course si Kenzo. Yan. What role can the local riding community and brands like Castrol, events, bike clubs play in creating a clear MotoGP pathway, Alvin? So I mean, I guess outside of what you're doing, how can the community support, right? I mean, we're talking about the clubs, yung mga tracks. What else can they do to help you? Is it a space to practice? Is it like doing fundraising events, more MotoGP events para may ano, Yeah. more interviews for you guys? For us, what's important How can is- we help as a Yeah. community? Yeah, as a community, for me, I guess, importante sa amin yung support. Kasi ang challenge namin ngayon is magastos talaga yung karera. Oo. No? So, even gasoline, importante sa amin. Logistics-wise, Yeah. gastos din yan. No? So, right now, ang gusto lang naman namin is tumawid yung mga races. It's not about earning money. It's about maging successful yung race event, Yung development. yung development. Kasi I'm sure, since this is the grassroots program, itong mga bata na to, ito na yung future eh. Sila na yung mga next champion eh. Yeah. And we're not creating 1, 2, 3, 4 riders. We want to have 30, 50, 100 riders Yes. representing our country. So, kailangan Diba? pasikatin natin si Kenzo para Yeah. maging idol yan ng lahat ng mga bata na gusto mo mag-ride. Yeah. Something like that. Another thing, let's say we have a training program, pwede sila sumali. No, Diba? because So- if you think about it, di ba? Parang yung Zaguo, yung Pandesal. Noon na nagiging champion si Efren. Ang daming bilyaran lumabas. Oo. Di ba? Exactly. Rewind tayo, panahon natin. Exactly, 90s. Si Nepomuceno. 90s. Ang daming nagbo-bowling. Biglang Di ba? Yes, Tsaka exactly. yung chess nung may nananalong Pilipino, dumami yung batang naglalaro ng chess. So, no pressure, Kenzo, ah. Ang sad part dito, for me, I hope someday our government will support yung yung mga organization na nagsisimula pa lang. Kasi ang nangyayari, pag champion na, pag sikat na, doon pa lang nagkakaroon Susuporta. ng That's true. ng That's suporta. true. Early before we get that champion, Diba? dapat may foundation. What Kasi yung mga if, iba exactly. are unique talents. They didn't have an Optra. Walang platform, There's no walang- platform. walang- Para, it's not like Efren went to billiard school and started out at 2 years old. Diba? Wala. He's naturally skilled. Imagine kung may support na from the very beginning, ilan mapoproduce natin. Yeah. So we Naman. need a Diba? system. Yeah. And we need support for that system. Yeah. Baka sila send JV. Can help Yeah. here, no?
Yan. Or yung, maybe not the PSC. Hanap tayo ng mga ibang Oo. Si Sen JV, alam nyo, kasi lagi nanonood dito yun. Tropa ng tunay na rider yan. I'm sure, mapapakinggan niya tayo one way or another. And any help, ika nga ni Alvin, could support the cause greatly. Kasi hindi biro yung time, effort, sacrifices, especially gastos sa mga ginagawa nila. Yes. Pero at the end of the day, we're very happy sa nangyayari. We're very happy kasi first year, we were able to Make a statement. Yeah. history. Get We made history, get on the global Diba? stage. So Get the news. si Kenzo nasa libro na siya ng history ng motorsports. In the Oo. Diba? The first Filipino to Sa buong mundo. Diba? Yeah. Sa buong mundo. Mm. Tawag nga sa amin doon, bumblebees are here. Bakit Kasi lahat kami nakadilaw. Okay. Kasi lahat kami nakadilaw, lahat sila Litaw na naka-black. litaw. So, kami lang ang naka-yellow. So, pagdating namin, sino to mga Bumblebee. Bumblebee. Karinig ko, di ba? So, kaya nanalo siya sa Q1, yung buong bansa, I mean the whole Ovale community, the Mini GP community, na kilala ang Philippines. Dahil nga nanalo. Congrats. Okay. With that, Alvin, tanong ko naman sa'yo. Ikaw na rin, baka may mabibigay kang payo. Kung may mga bata pa na Filipino rider na ready na to take the first step towards this journey in racing, especially sa Mini GP using the Ovale bikes, what should they do next? Saan sila pwede mag-reach out? Sinong pwede nilang lapitan o ikonsulta para sa journey na to? Ako na. Yeah, go ahead. You can reach us through our Facebook, Ovale Philippines. We also have TikTok, Ovale Philippines. We also have Instagram, Ovale Philippines. No? Website. We also have website, ovale.ph. So, andun lahat ng information if you want to try the bike. Kasi we have bike rentals also eh. So, you don't have to buy the bike first. Kung baka na mamaya, sinubukan ng anak mo, binili tapos di naman gusto. Sayang lang yung investment, no? So, we encourage them to try the bike first. Kung makasakay-sakay lang isang ikot. Minsan, we don't charge. Tayo, subukan natin. Gusto ko i-try. Diba? So, dun muna. And si Kenzo yung magturo sa atin. Yeah. Tapos Sige pa. for us, yung mga bata, I mean, to tell you honestly, madaming magagaling na bata. I'm very sure na ang Filipino riders, Filipino racers, malaki ang potential na makapasok sa MotoGP. Ang kailangan lang natin talaga suporta, programa, and syempre dedication. Yo. If we have that, I'm very sure. Bakit ako sigurado? Kasi ito na yung produkto natin. Buhay na. Nagawa ni Diba? Kenzo. Nagawa ni Kenzo. Oo. Diba? Buhay na patunay. Diba? So, and dapat dalawa yung representative. Siya lang ang only Filipino na nakasama natin. Lahat po ng mga ibang countries, dalawa po sila. Yung iba may 190 pa, 5. Sino yung pangalawa dapat? Si Carlson Solis, pero hindi po siya nakasali. Sa requirements, for some reason sa requirements. Sayang naman. Pero magaling yung bata. Magaling yun. Kung siguro, I would say pag andun din si Carlson, Ilang taon siya? 14. 15 po. No, at that time, 14. At Ikaw? that time, 14. So, kung kasali si Carlson noon, I would say, papwesto rin. Dalawa sila. Makakapasok tayo sa finals. Sayang sa naman. skills nilang dalawa. But we're looking forward sa iba pang talent na madedevelop ng Optra, Yeah. the whole program. Yeah. So, yun nga. So, again, pag may suporta tayo from the government, from the motorcycle community, and from, siyempre, yung mga magulang, and the program, yun yung formula kung bakit ang mga bata sa Spain, sa Italy, sa Japan, Magagaling. magagaling. Okay. Now that people know
knows na how to reach Ovale. How about you, Kenzo, sa mga gusto sumuporta, gustong manood sa'yo, saan kanila matatagpuan? Social media, mga ganyan. Makikita nyo naman po sa Instagram, Facebook, tapos sa mga live video ng mga races. Follow nga kita. Sige po. Saan pa? Sa Kenzo Miguel Abadilla, #823 sa Instagram and Facebook page po. Sa Facebook profile po is Kenzo Miguel Abadilla. Pero pag nasa track siya, at saka nagtitrain, hindi nagre-reply yan. Ha? So, yung mga nag-follow sa kanya, Huwag magtatampo. wag magtampo. Oo. Oy, naka-follow sa'yo sina Darwin, no? Sina Gian Lasa, Motocamp. Pwede pa tayo magpasalamat sa mga Oo naman, go ahead. Yeah, Baka may of gusto kayo course. pasalamatan, Of i-promote. course. Unahin ko na ang ating kaibigan, si Gian, siyempre nabanggit mo. Si Imprint Customs. Siya nag-provide ng gamit natin. Ng Bumblebee. Yung Bumblebee natin. Di ba? Okay. Sa local series, sa Philippine series, and then sa Spain. No, Pirelli, of course. Pipoy, thank you very much sa support. Boss BJ Ang ng network, sinuportahan din tayo dahil sa kanya, yung logistics, tinulungan tayo niyan. Motul, thank you for the support sa pag-provide ng oil. Of course, Worth also. Sila din nag-provide ng mga prices natin dito sa local series natin. Full support sila sa atin. HJC yan. Kinapalan ko yung mukha ko, not for me, but for the kids. Kasi I really want them to be safe. Number one kasi yan eh. Diba? So, kinapalan ko mukha ko, boss, baka pwedeng humingi ng helmet para sa mga bata. Not for Nandun me. sila Jason. Oh. Yeah, Jason, Ted, thank you very much. Hindi siya nagdalawang isip. Bigay kagad sa mga bata. Support. And of course, Lucas Oil also supported us for this event. One of our major sponsor po ang Lucas Oil. And kidco.ph. Yun, Sino yun? Sino yung kidcode.ph? Oo nga, sino ba yun? Siguro, Promote mo, okay lang. Okay. So we have a website. It's kidco.ph and soon to have a mobile app. No, so we are focusing more on motorcycle accessories, lifestyles. Dito, mura na, urig pa, bawal ang fake. Yan. Bawal naman talaga dapat yung mga And fake na yan. magko-collaborate tayo. Yeah. Game, Diba? let's do it. We will collaborate. Di ba? Yeah, for now, makikita nyo kami sa TikTok. Magsa-start kami next week. So we will have our first ever TikTok live selling, and guaranteed mura yung mga presyo na mabibili ninyo na hindi nyo mabibili na siguro ganun kumura. Oh, follow na ako. Yeah. Oo. TikTok pala. Yan, doon yan. And then, doon muna, kasi we're still fixing some of the bugs on our website, no? But soon, you'll see a lot of big brands on our website, popular brands all over the world, papasok dito. Kasi, may mga products tayo direct from the factory. Uy. Nice, So, nice. ibig sabihin, wala nang ahente, wala nang distributor, diretso sa kanila. Parang bagay, Mas mura yon. parang bagay na bagay yan sa magiging TikTok shop natin. Oo. Yan. Lalagay din natin. Affiliates. Mag-affiliates Collab. tayo. Collab Diba? na tayo. Collaboration tayo. Perfect, Diba? perfect. Looking forward to that. And syempre, para sa inyong dalawa, hindi lumalagpas sa mga guests namin dito nang hindi namin natatanong ng golden question. Unahin kita, Kenzo. Sige po. Para sa'yo, anong kahulugan ng pagiging isang tunay na rider? Ano ulit na? Anong kahulugan ng pagiging isang tunay na rider para sa'yo? Yung sabi ng mami niya, nag-aaral. Oo. Non-negotiable daw. Non-negotiable yun. Oh, para sa'yo. Yung pagiging isang rider po, dapat po maging disiplina. Madami kang disiplina po. Yun po yung nagiging isang rider. Sa labas po sa road po o kaya sa kahit saan man po. Loob at dapat labas po- ng racetrack. Dapat po talaga may disiplina. Mismo. Kaya nakaabot ka sa ganyang achievement kasi disiplinado ka, bro. How about for you, Sir Kid? Sa akin, regardless kung ano motor mo, regardless kung anong position mo, Yeah. regardless kung sino ka, basta rider ka, dapat kaibigan ka. Yan. Yun. Alright. Maraming salamat sa aming sponsor para dito sa episode na to.
Castrol, iba? Sa world number one tayo. Follow nyo po kami kung saan man kayo nakikinig ng inyong podcast, especially sa Spotify. Follow nyo rin po kami sa aming Instagram, Facebook, and YouTube, 29 Rider. Yeah, and I promise I'll post at some point sa Instagram at saka sa YouTube. Anyway, thanks for riding with us dito sa 29 Rider. Kenzo, Alvin. Remember, it's not just about getting there fast unless you're on an ovale and you are practicing or competing on a global stage. It's about the ride, the stories, the community along the way. Kita-kit sa kalsada, and as always, ride safe, ride smart, ride tunay. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.